Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel for Japan, kabayan. Pisces, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong July 27 to August 2. Sorry, nabisi ang ate. Tuloy na natin to. Ano mga magagat mangyari sa'yo? Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome tayo sa bahay ni Ate Aimee Pisces. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto niyo energy niyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below, nasa baba ng video na ito. This is a general reading kabayan Pisces, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, tatandaan nyo, kayo pa rin ang makapagpapabago ng iyong buhay. Tingnan natin ang iyong energy ni Pisces this week. The world. Uy. May travel ba kayo? Mukhang may travel. Iba, no? Mukhang, or you thinking for a travel. Yeah, maaaring magkakaroon ng travel sa iba. Maaring soon or maaring by the August, ganyan. Or thinking for a travel. Yan. Or dreaming for a travel. Yan. May mga bagay o sitwasyon. Energy mo, you want to accomplish something. Ganyan. May mga gusto ka ma-accomplish, may gusto kang ma-achieve. Ganyan. Or may you have a manifestation or you have a desire. Ganyan. Meron kang imumove, kumbaga, sa iba sa inyo. May mga isipin ka, i-illusionin, mga ganyan. No? Ako nakikita. Yun ang nakikita kong energy. Sana, when it comes to a decision, may mga decision making ka na hindi siya ganun ka-strong no? Siguro, thinking, ganyan. O kaya, magbabalak. Ganun din yun, ate. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, hindi mo ipinapangako o ayaw mo mangako na mangyari yun or gagawin mo yun. Parang medyo weak pa kasi siya. Yun ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka na lang, then mag-iba pa ako ng ng message. May tao dito na maaari magsisinungaling sa'yo or ikaw magsisinungaling ka. May pag-uusapan ka rin ng ibang tao in a negative way. And then, ang sinasabi rin dito may tao, sana hindi rin ikaw, na mangangako sa'yo o nangangako sa'yo na hindi naman natutupad. Ganon. May mga bagay na nakokontrol ka, merong mga decision na hindi pa masyadong mag-go. May mga tao na aabusuduhin ka o may pang-aabuso, manipulative, bitter, may dishonest person, mag-ingat ka rin, no? Sa iba sa inyo. Sana walang tao na bastusin ka o mangbastos o hindi mo magustuhan yung sana wag ganun, umiwas ka na lang. Parating. Hala. Okay, parating sa'yo. Ang parating sa'yo, magkakaroon ka na ng self-doubt sa mga gagawin mo. Maaring sa sarili mo, maaring sa mga gusto mong aksyonan, desisyonan, or sa iba dito sa mga kasama mo sa trabaho, ganyan. O sa karelasyon mo, pwede rin. Yan. And then also, may mga sitwasyon din daw na hindi ka magtatrust sa intuition mo. Also, parating din, doubt no? Also, a judgment. Siguro, may mga tao ka, o may taong i-judge ka, or may taong i-judge mo, or you judging yourself. Kuhanin mo lang. May pag-judge ako nakikita dito. Merong parating, parang wala kang tiwala o mawawalan ka ng tiwala
sa hopes, hindi sa sarili, sa mga kasama mo sa trabaho, ganyan, sa karelasyon mo, sa connections mo, ganyan. There's a lack of trust. May tao dito na nagkakaroon ng self-hate or nagigilty. Ganon ang nakikita ko dito. Meron ka daw mamasterin o may papracticein o you want to develop yung sitwasyon na yun pero magiging matagal pa siya ang magaganap dito. Or maari may matagal ka na gusto mong ma-develop, gusto mong mag-success, o gusto mong magbago, hanggang ngayon hindi pa na tutupad yun. Siguro, ano na lang, kung hindi na talaga meant to you, hindi na talaga meant to you yung bagay o yung sitwasyon na yun, siguro it's time to release the baggage, whatever holding you back sa nakaraan, kailangan na rin bitiwan, letting go, o kaya ano, acceptance, ganyan. Lesson accept, o yung maging wiser ka and stronger ka lang. Depende sa'yo kung paano mo siya gustong i-develop, masterin, o bigyan ng effort and hard work yung bagay. Pero siyempre, sinasabi ito, mag-trust ka sa intuition mo. Yun. May mga bagay na hindi pa totally nagkakaroon ng transformation o hindi pa nagkakaroon ng pagbabago na kailangan bigyan ng effort and hard work. Ano ang dapat iwasan ni Pisces? Iba dito travel within 6 to 8 days, 6 to 8, 6 or 8 days man yan, o weeks man yan, or by August, ganyan. O maybe by the June next year, or last June, nagkaroon ka ng travel, or weeks man yan, or days ha. Ang dapat iwasan? Okay, dapat iwasan. Okay, ang dapat mong iwasan, yung mawalan ka ng pag-asa, yung mapanghinaan ka ng loob, yung kimkimin mo yung mga pain o sadness in your life. Iwasan mo rin na hindi ka mag-focus sa mga dreams mo, syempre, to achieve. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng new beginning in life, syempre. Iwasan mo or need to release yung depression, anxiety, ganyan. O kaya, maging open ka lang. Iwasan mo, syempre, iba sa inyo, maaaring para hindi na kayo dumaan sa financial problem o kaya sa mga bagay na hardship, mag-take advantage kayo na lang dito, sa nakita ko dito, no? Mag-take advantage kayo para hindi maganap doon. Iwasan mo yung akala mo ay nag-iisa ka sa mundo at walang nakakaintindi at walang nakakaunawa sa iyo. Hindi yun totoo. No, hindi yun totoo kasi may mga bagay kasi na kailangan i-progress. May mga bagay na kailangan i-analyze. Kaya ganun ang nangyayari. Diba? Iwasan mo kung masakit yung ulo mo o may mga pain ka na nararamdaman. Siguro na lang, release mo yung sarili mo dun sa sitwasyon na yun. Yun nakikita ko. Lakasan mo lang yung loob mo. Umiwas ka sa mga pag-worrying o pag-aalala ng mga bagay-bagay na hindi naman makakatulong sa iyo. Alala ka na alam, syempre mag-action ka. O kaysa isip ka ng isip, alala ka ng alala, ay mag-action ka. Nasa iyo yun. Diba? Yun ang dapat mong iwasan. Tingnan natin when it comes to love. Love, kamusta ang love ni Pisces this week? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, asawa man yan. Love, Pisces. When it comes to love, Pisces. Ano ba naman tong card mo? Kung saan nakakarating? Diba?
May controller pala, no? Okay, when it comes sa love, yes, yung iba maaari nagkaroon na kayo ng hiwalayan. Sa iba dito, ano kayo, single kayo sa iba, no? Yan. Yung iba dito, syempre, kung kayo is nagkahiwalay, yes, may umalis. Pero, ang nakikita ko dito, um, nagkaroon ng rejection Nagkaroon ng mga pagsisinungaling, nagkaroon ng paglalay, babaero, lalakero, dishonest, naging sneaky yung isa sa inyo, naging manipulative o na-manipulate ka ng relationship. Pero ang nakikita ko dito, gusto pa rin, isa-isa sa inyo vice versa kasi wala akong pointed name. Isa sa inyo, may tao kasi dito na gusto niya ng union or getting together sa'yo, no? Yun ang nakikita ko dito. Gusto kanya pa rin niya kausap, gusto niya pa rin na magkaroon ng to heal itong relationship na to. Maaring ito is magulang mo sa iba, maaring tatay mo, ganyan, maaring boss mo, maaring iba sa inyo is a person na mas may edad sa iyo or vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Kung kayo naman is single, meron naman dumarating, hindi nyo lang nakikita. Iniiwasan nyo lang din. Ang nakikita ko dito. Para iniiwas-iwasan nyo. Pero meron naman tao, no? Ako nakikita. Kung kayo is in relationship, yung kung nagkakahiwalay kayo kasi this person is want to heal itong relationship na to. Kumbaga, gusto niya nang kausapin ka, no? Itong tao na to. And then, may idadatat sa'yo, iba sa inyo. Kung kayo is in relationship, hot and cold no? Ang nakikita ko dito, siguro minsan nag-uusap kayo, minsan hindi. May mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita dito. Siguro, maybe busy lang ang bawat isa sa kanilang mga profession, maaring ganun. Pero in this relationship, kahit papaano naman, nagkakaroon naman ng pagkukontrol yung isa sa inyo when it comes to feelings. Siguro dahil sa, at want to balance kasi, no? Siguro, kasi gusto niyang i-build yung relationship in a good way, ganyan. Pero handito rin yung sitwasyon na gusto niya magkaroon ng malaking pagbabago dito sa relasyon. Ikaw to or siya. Kung kayo is magka-relasyon na, sa nakikita ko dito, kumbaga nahandun din yung situation na thinking of a married ang nakikita ko dito. Pero, ate may destination ba? Hindi ko pa nakikita pero iniilusyon, oo, ando yung dream, yes, na pag-uusapan, maybe, yun ang nakikita ko dito. Pero may mga bagay pa kasi na kailangan asikasuhin no? May mga bagay pa na dapat actionan bago dumating sa point o sa part na yon. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay na dapat ang baguhin. Uy! Pisces. Okay, when it's come dito is there's a new direction o iba naman sa inyo, may opportunity na darating sa buhay mo. Yes, may opportunity na darating. Magkakaroon ng pagbabago when it comes to a cycle ng life. Ganyan. May mga bagay. Anak, mainit dito. Uy, may prosperity ka. Oh, anak, mainit dito sa baba kayo. Yun ang nakikita ko dito. Yan, may mga new opportunity, new beginning of a cycle, situation, and ang nakikita ko rin dito ay magkakaroon ng, there's a teamwork. No? Siguro may makikita-kita. Yan, o kaya magkakaroon sa iba sa inyo ng teamwork because of the new project or new opportunity. O kaya sa iba dito kung magkakaibigan kayo, siguro magkakaroon kayo ng pagkita-kita. May mga creativity ka na gagawin or may magkakaroon ng mga collaboration sa iba, partnership, acceleration, cooperation, ganyan. O kaya naman sa iba teamwork or harmony o may mga bagay na susolusyonan, ganun nakikita ko dito. Sa iba may malalaman ka ito na katotohanan or makaka-receive ka ng information na galing sa kaibigan mo, ganyan.
o kaya ikaw yung magbibigay na yun, merong mag-aaya sa'yo. Kuhanin mo lang yung sa'yo dun ha. Merong mag-aaya ako nakikita na dalawa, tatlo, apat, something na tao. Hindi ko lang alam kung aayain kanya or mayroon lang kayong collaboration o may mga gagawin kayo. May mga joy kasi. Joy and happiness. Ganyan, celebration. Sa iba, ano yan, ayain ka na kaibigan mo, mag-chill-chill kayo, lalabas kayo, ganyan. O kaya may mga tao or ikaw ito, they giving you a love and support when it comes to a new cycle of life or new opportunity coming sa buhay mo. Or maaaring ikaw, baka ikaw yung susuporta doon. Vice versa. May ano ka o may new direction sa iba, kumbaga may ano, there's also the potential of ending of something. Parang andun ka sa sitwasyon na ayoko na, I want to quit in this situation, ganyan. Ando ka na sa sitwasyon mo na maaaring sa relationship to no, sa iba. Andito, may someone want to quit in a situation, ganyan. At gusto na ng bagong destination. Nakikita ko naman sa iba sa inyo, you enjoy your life together with your friend, no? Sa iba sa inyo. May new beginning ka talaga, no? May mga ano no? New project, new idea, new positive motion sa iba sa inyo. Okay, nandito kasi sitwasyon mo, may mga bagay ka na um, i-analyze, may mga bagay ka na ipaprogress or may mga bagay ka na nag-iisip ka kung paano mo siya aksyonan or strategy kung paano mo siya i-strategihan, mga ganun. Sa nakikita ko. Sa iba sa inyo, there's a new love coming or may new beginning happen sa buhay mo. Yun na nakikita ko. New adventure also, no, sa iba sa inyo. Yun. Kumbaga, may mga problema din ako na nakikita na nagtapos na or magtatapos na. Yun, nasa side ko na magtatapos na siya. Sabi dito, may mga hinihintay ata kayo. Siguro you're waiting for a positivity or may taong naghihintay or naghihintay ka sa isang resulta or reward for something. No? Pero sabi dito, you need to take it action. Ang sinasabi sa inyo. Iba sa inyo, maaaring yung karelasyon nyo, magkaiba kayo ng lahi o magkaiba kayo ng language. Halimbawa, ikaw, Tagalog ka, siya, Bisaya, mga ganun. O kaya, isa sa inyo nasa ibang bansa lang. Kaya ganun yung nakikita ko. May mga bago ka daw makikilala sa iba sa inyo. May mga bago kang makakasalamuha at may mga bago kang makikilala na tao. Maaaring sa iba dito is a love life. Maaaring iba dito is a new adventure of opportunity na related to a work, mga ganyan. Iba naman sa inyo, ang nakikita ko dito, meron kayong kinahihiligan, no, na kinakain. Siguro iba sa inyo mahilig kayo sa sweets, sa cakes, sa chocolates. Sa iba naman sa inyo mahilig kayo kumain ng mga vegetable, ganyan. O maaring halimbawa, dati palakain kayo ng mga sweets. Ngayon, nag-change ka na. Maaring kakain ka na ngayon ng more on vegetable. Yan. Dito ka na sa sarili mo na magda-diet ka na o kaya you want to take o kinakailangan na, no? O kinakailangan na mag kembot-kembot, lalaki ka man o lalaki, mag-exercise na is needed na, no? Ang sinasabi rin dito. Or may iba sa inyo siguro physical active din kayo talaga. No? Kung hindi man, kailangan nyo na ha, kasi yan dito si Ace of Wands. Devil, oh. Bakit ganon? May tao na nag-iisip sa'yo na, ay nako Pisces, ikaw na lang ang kulang sa buhay ko na kailangang mawala ka, na kailangang you get lost or mamatay or malas ka sa akin or kumbaga may tao na may dark thought sa'yo, ibig sabihin. Or sana hindi ikaw ito ha.
Okay, mag-ingat kayo. Magkakaroon ng mga biglaang mangyayari sa iba. May mga unfinished business, syempre. Merong paglabas ng malaking pera or maaring may mga gastos na malaki ka na pagdadaanan o kaya naman sobra-sobrang paglabas ng pera, no? O paggastos. Mag-ingat kayo sa pera nyo, no? Kailangan nyong iayos yan if ever na nandito kayo sa sitwasyon na to. Focus and think to the future. May mga unfinished business na kailangan. Sinasabi rin dito, may paglipat ako nakikita, hindi ko alam in what way yung paglipat. No? Lilipat ka ba ng bahay? Lilipat ka ba ng lugar? Lilipat ka ba ng trabaho? Lilipat ka ba ng place? May ililipat ka ba na related to money? Kaya nakita ko may labas ang pera. Ganyan. Lilipat mo ba sa ibang bangko? May mga ganong sitwasyon. Ako nakita. And then, may doon sa transformation coming, ay meron pala ako na kalimutan. No? Iba sa inyo, loss of balance. Ibig sabihin, nga, sabi ko dun sa pagkagastos-gastos, syempre, may tao, ay meron na rin dito, meron akong tao dito na nagkaroon ng hindi pagkakasundo o hindi magkasundo o may pagtatalo o alitan. Ako nakikita. Meron din akong tao na nakikita dito na nawala yung tiwala mo, yung bilib mo sa kanya, or maaring ikaw sa sarili mo. Sana wag naman. May tao kasi na gusto makipag-ayos or may tao na gustong makipagkasundo, ganyan. Gusto niya ng revert dito, no? Sa iba naman sa inyo is may mag-open na bagong pintuan para sa inyo. Nasa sa inyo na lang yon kung gusto niyo mag-enter doon or hindi. Akong nakikita sa inyo. And then also, there's an ending of a cycle of situation sa iba sa inyo. Ganyan, may mangyayaring ganun. Ako nakikita. Also, there's a loss. Maraming klase ang loss. Loss of money, loss of hope, loss of strength, loss of someone or something. Diba? O kaya tiwala, ganyan. O believe, tulad ng sabi ko kanina. O loss of pet, pwede rin yun. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito na nag-iisip, no? May tao nag-iisip na anong dapat niyang gawin or anong dapat niyang action na gagawin para sa iyo. Kasi may taong gustong bumalik sa iba sa inyo or may taong gustong mag-sorry sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Nandun siya sa like kanya naiisip or ikaw ito ha. Nagsisiyasat siya sa sarili niya. Naku, umaangat yun natin. Nagsisiyasat siya sa sarili niya o andito yung situation na naghahanap siya ng solution in this relationship. Gumagahan din yung urong sulong din na kailangan ko na ba ito i-withdraw, kailangan ba, ganito, ganyan, ganun, ganun, ano ba dapat, bakit ganun, bakit ganyan. Ando yung sitwasyon na iyon, no? Sa iba naman sa inyo is may mga gusto kayong i-pursue na opportunity o decision this time. Siguro mas good kung gawin mo kasi this is the time na rin na magkaroon ka ng renewal sa sarili mo. Ganyan. Kasaganaan also is coming pero wag kayo magpapabaya ah. Yun na nakita ko. Huwag kayo magpapatay. May taong bitter. May tao na nagpabaya or may tao na naging makasarili or sakim. Ako nakikita dito. Sana hindi kayo to. No? Sinasabi rin dito na may mga sitwasyon daw na hindi para sa iyo. O hindi pa siya nakalaan para sa iyo. Yun ang sinasabi dito. Arigato naman si Carlos.